Sa iba pang balita, sinimulan ng busisiin ng binuong Senate Special Committee ang natuklasang submersible drone dyan sa San Pascual, Masbate Province. At ayon sa otoridad, lumalabas sa kanilang pagsaliksik na nanggaling mo nito sa China. Mayan Corvera sa balita. Sinimulan ng busisiin ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones ang nadiskubring submersible drone sa karagatang sakop ng Inarawan sa San Pascual, Masbate. Humarap sa pagdinig ang tatlong mangisda na nakakuha ng naturang drone. Kwento ng isa sa mga mangisda na si Rodney Valenzuela, magdi-deliver sila ng isda alas 6 ng umaga nang makita sa baybayin ng dagat ang drone na inakala nilang boya o pananda ng mga mangisda. May antena ani ito na siyang lumulutang sa dagat at nang buhatin ito papuntang bangka, tinatayang tumitimbang ito ng 100 kilo. Nalapitan na namin, nakita ko na may malaki palang katawan, kaya binalikan ko po. At nung sinangga na namin, sabi ng kasama ko, bomba pala. Sabi ni Police Brigadier General Jonathan Cabal, walang gumagamit ng ganitong submersible drone at hindi ito available sa merkado. Batayan niya sa kanilang research, galing ito sa China. Battery-operated din ito, may long endurance at umaandar depende sa current ng tubig. Posibleng hindi ito sa Masbate dineploy at maaring nawalan lang ito ng baterya, kaya inanod at natagpuan sa Masbate. Ma'am, doon sa research map po namin is basically it came from China. So it is a Chinese-made submersible drone. So basically sa ating commercial enterprises, wala namang gumagamit ng ganitong submersible drones. That's why we surmised that this is not commercially available but of a military grade or scientific purposes. Ayon sa Department of National Defense, base sa kanilang impormasyon, ang drone na isang data gathering equipment na kumukuha ng impormasyon gaya ng temperature at lalim ng dagat at maaari rin itong magsagawa ng mapping. Lahat ng makukuhang impormasyon maaari maikonsiderang intelligence data ng militar. No country has ever claimed such drones. Not as far as the Department of National Defense, we will always consider them as a threat. Sa ngayon, hindi pa raw makapagsampa ng anumang diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China dahil bukod sa walang bansang umaako nito, hinihintay pa ang resulta ng investigasyon ng Philippine Navy. Mayan Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.